yun mga pre, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at welcome back sa channel ko. So, it's a blessed Sunday for today. Nandito tayo ngayon sa kaibigan natin ulit na si Tommy. So, i-update ko sa inyo yung kanyang mud pond at saka yung mga bagong fry na na-produce na. Yung naalala nyo sa last natin na vlog, yung mga fry na nilagay dito. So, ngayon may bago na naman siyang fry. Kung nakita nyo sa vlog natin na nauna, so ito yung vlog na to. So nakita nyo yung mga Jinren Ochiba na at butterfly Jinren Ochiba niya. So na-breed nyo na. So ngayon papakita ko sa inyo kung gaano karaming mga fry yung na-produce niya. At saka update ko kayo dito sa mud pond niya. So mga pre, bago natin simulan yung video na to, sa mga subscriber natin na patuloy na sumusuporta sa channel natin, so maraming salamat sa inyo. At kung ikaw na nanonood ngayon na hindi pa nakapag-subscribe, so pakiclick naman po yung subscribe button, tsaka i-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga video katulad nito. So mga pre, tara, puntahan natin. So yung mga pre, ito na yung update sa kanyang mud pond. So di ko alam kung may lalabas kasi medyo mainit pa yung temperatura ng tubig. So isang magandang pangyayari nangyari sa kanya nung nakaraang mga linggo dahil tumaas yung tubig dito, tsaka umapaw yung kanyang mud pond. So tingnan natin kung may natira pa sa kanyang mga koi dito. Yung mga koi dito wala na. Ayun sila oh. Meron pa namang natira mga pre. Mga sobra sa isa. So marami na yan. What? So yung mga pre, nung nakaraang mga linggo na grabe yung buhos ng ulan, so umapaw yung kanyang mud pond. So sa portion na yon, nandun, mas mataas pa yung levelasyon ng kanyang skimmer sa kanyang dike. Kaya ayun, dun na portion umapaw yung tubig. So pero may natira pa naman sa kanyang mga alaga. So yun kung nakikita nyo, ayun. So nasa 1.5 to 2 inch na yata yung iba. So kaso pag lumapit tayo mga pre ay hindi sila lumalabas, nahihiya. So yun sila oh. So may natira pa naman kahit pa paano, so may mabibili pa tayo nito. So dito mga pre may natira pa naman. Ayaw lang talaga lumabas kasi ano lang ng init ng araw, kaya ayaw nilang lumabas. Yung isang problema kasi nito ay nasanay sila sa sinker pellets. Kaya ngayon unti-unti silang sinasanay na kumain ng mga floater. So ayun sila oh. So yan mga pre, tingnan nyo. So meron pa namang natira. So ganun talaga yung buhay. Ganun talaga yung buhay breeder. So pag may unos na dumating, sorry ka na lang. Pero dapat marunong tayo move on. Nandun sila sa dulo. Ayun oh, napakarami nila. Kaso subukan nating lumapit. So yan, nawawala sila agad. Yung coin down, yung breed ng coin down nito ay shy type. Seriously, what the fuck are you doing? Mga pre oh, yung iba nasa 1.5 inch na, yung iba nasa 2 inch na.
So pero mostly nasa 1.5 inch na yung mga haba ng mga fry dito. Yung sa kabila oh, ayun oh, nasiglabasan na sila. Pero pag nilapitan mo ay nawawala sila agad. Nasanay kasi sila sa sinker na pellets. So ngayon floater na yung pinapakain sa kanila. So ayaw nilang lumabas kapag mayroong tao. Pero marami-rami pa naman yung natira sa kanya. So mga pre, malapit na tayo sa kanyang breeding pond ng kanyang koi. So ito, tingnan nyo mga pre. Hindi ko alam kung makikita sa camera kasi maitim yung fry. Talagang nagre-reflect sa sinag ng araw. Pero hanapan natin ng spot. So ayan mga pre, tingnan nyo. Ito ay breed ng Hyphen Ochiba. Genren Hyphen Ochiba. So ayan sila. So yung mud pond na isa, yung mahaba, so doon yan ilalagay. Ito, tingnan nyo, napakarami yan. Nagre-reflect kasi sa araw, sinag ng araw yung camera, kaya hindi masyado makita. Yan, tingnan nyo. Nagpa-Carles. Silaw natin yung resolution. So yan mga pre, oh, tingnan nyo. Doon sa kabila, napakarami pero talagang hindi makita kasi nagre-reflect sa araw. Dito mo na ako kaya dito mo fry. Tsaka yung iba hindi talaga makita kasi yung fry itim. Yan oh, tingnan nyo mga pre. Ayan oh, hanggang dun yun. Kabila. Ito, tingnan natin. Ayan oh, tingnan nyo. Yung ibang fry itim, yung iba parang yellow na hindi ko alam kung ano. Pero basta ganyan yan. Ayan oh. So mga pre, kung gusto niyo makita yung parents ng na-breed niya, so ito. Yan yung video na ginawa natin nung una. So makikita nyo dyan yung kanyang mga parents, yung Genren Hyphen Ochiba. Ito sila oh. So napakarami nito mga pre. Doon yan ilalagay sa mud pan niya na mahaba. So naka-prepare na yon. So siguro baka next week. So alam niyo naman na yung kaibigan natin ay tanging linggo lang yung oras sa pag-iisda. Kasi may trabaho siya. Tsaka pag Sabado ay hindi siya makakagalaw ng isda kasi isa siyang 7-day Adventist. So pahinga nila yon. So wala tayong magagawa. So baka next week kapag maganda yung panahon, ita-transfer niya to sa grow out doon sa mud pond. So abangan natin yun. So sana hindi tayo busy, tsaka may vlog natin yung pag-transfer nito. So yun mga pre, pupunta tayo ngayon sa kanyang koi pond. So magpapakain tayo doon. At saka nga pala mga pre, yung kaibigan natin na hindi lamang isang fish keeper. So gumagawa siya ng mga bonsai. So ito, tingnan nyo yung gawa niya. So maintenance niya yung mga bonsai na matagal na hindi niya na maintenance. Ito sila. Yan. So ito pa yung mga bonsai niya na ginawa. Tingnan nyo. Oh. So yung mga bonsai na to ay matagal niya nang ginawa. Kaso medyo napabayaan lang. Yan oh, tingnan nyo. Gaganda.
So mga pre, ito yung koi pond ng aking kaibigan. So naka full pack na. So ito yung mga isda niya. Ito yung mga breeder niya na koi. So yan, tingnan nyo. So sa nakaraang vlog natin ay naipakita ko na sa inyo yung koi pond na to. So tingnan nyo na lang sa nauna nating vlog. So nandun yung kanyang filtration chamber. So 3 stage na filtration chamber yan. So ito yung spillway niya. So sa loob niya nandun yan ang UV light. So pasensya na kayo mga pre kasi meron ditong mahiwagang aso na ang ingay. So ito mga pre yung breeder niya ng mga koi niya. So nilimit niya yung dami ng kanyang koi para mas lalo silang lumaki. So sa mud pond na ipakita ko sa inyo, nandun yung mga collection niya, nasa 7, 8, 9 inches na. So mamimili siya at magsiselect ng kanyang mga future breeder doon at ilalagay dito. Yung kanyang albino na hammerhead ay malaki na. Dati nung binili to, sobrang liit pa lang. So talagang ang bilis lumaki ng mga koi na to dito sa concrete. Kasi sobrang lalim ng concrete pond niya. So yung mga koi ay makakalangoy talaga ng maayos. Tsaka maganda yung quality ng kanyang tubig. At hindi nagkakasakit mga pre yung kanyang mga isda. So yung mga pre, maraming salamat sa panonood ng video ko. So sa mga nag-request pala ng shoutout, so ito na yung mga shoutout. So mga pre, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood ng mga video ko. So naway hindi kayo magsawang sumuporta sa akin at mas lalong lumaki pa yung community natin. So sa mga subscriber natin dyan, so maraming salamat. At kung ikaw na nanonood ngayon ay hindi pa nakapag-subscribe, so please lang po, pakiclick naman po ng subscribe button. Tsaka i-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga video katulad dito. So yun mga pre, maraming salamat. So hanggang dito na lang yung video natin. So God bless us all and bye-bye!